What's up everyone? It's me, RM Doms. And kamusta po kayong lahat? Ayun, kalalabas lang galing sa duty. And naisipan ko po guys na maglakad-lakad, makasilip man lang sa outside the world. Kasi ilang buwan na kaming naka-stay in sa pinagtatrabahuhan namin. So makalanghap man lang ng hangin dito sa labas. So yun nga, kasama ko rin si James. May channel din yan, si James Yeso Channel. So ang oras dito sa Kuwait ay 5:35 ng hapon. So sinamantala namin guys na maglakad-lakad, kasi mamaya 7 PM magi-start naman yung lockdown, yung curfew dito sa Kuwait. And ayun, dahil sa wala namang kaming magawa, ayun nga, maglakad-lakad lang, masilip man lang ang outside world. Medyo matagal-tagal lang naka-stay in. So guys, ang temperature nga pala dito ay ayun, mainit. Pero pag mga ganitong hapon, hindi naman sobrang ganong kainit. So ayan, lakad-lakad lang. Walking na rin. Walking na rin talaga ng kailangan din ng lakad-lakad. Trabaho namin, upo tayo, upo tayo. So ayan guys, kung makikita nyo, ayan. Ayan ang main road ng aming pinagtatrabahuan. Grabe din ang dulot ng pandemic sa pandaigdigang pamumuhay. Nawa mga ka-all good, ay sabay-sabay po tayong magpatuloy na manalangin na makaraos na tayo sa nangyayaring pandemic na ito. So ayan, papunta kami ng Kuwait City, maglakad-lakad. Pagdating kasi ng alas 7 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga ay curfew dito sa Kuwait. Walang ina-allowed na makalabas kahit mga sasakyan. Yun lang yung mga frontliner. And ang kagandahan lang dito sa Kuwait ay mas malaki yung percentage ng recoveries. Nag-range na dito ng, kung di ako nagkakamali, nasa 40,000 na yung total ng infected. Pero sa ngayon, yung active cases na lang is around 8,000 na lang. So napakalaki ng recoveries. Nasa 30,000 up yung recoveries. Maayos naman yung kanilang hospital treatment. So ayan guys, ganito sa Middle East. Ganito ang itsura sa Middle East, disyerto. Lakad-lakad lang. So guys, sa lahat ng saan mga bansa kayo, ayun, huwag pa rin nating kalimutan na, or huwag nating ialis sa ating mga isipan na dapat pa rin tayong mag-ingat. Bumababa man ang bilang ng infected, nadadagdagan pa rin naman. So guys, may baon akong face mask, naka-ready lang yan. Sige. Mahirap din kasi pag nasita ng pulis dito mahigpit ang pulis dito sa Middle East. So ayun yung kasama ko, talagang napapalabang din ang vlogger yung kasama ko. So magka-ship kami, kaya
kakalabas kami ng aming lungga. So ayun guys po, malapit na kami sa city. Ayun yung city, ang ganda doon, no? Dati-rati yung normal pa yung wala pang virus. Lagi kaming namamasyal. Kapag off, namamasyal kami sa mall. So ngayon wala. Pero okay lang yun. Ang mahalaga ay safe. Ayun nga pala, alam ko naman na sa mga nandito sa Kuwait, hindi lingid sa inyong mga sa kaalaman na ang Kuwait government ay mag-execute na naman ng kanilang rules, stage 2, para sa kanilang normal life. Kumbaga sa atin guys sa Pilipinas ay GCQ. So i-reopen nila yung mga malls. Pero syempre merong safety measures silang ipatutupad. Maliit lang yung bansang Kuwait pero mayaman. So nasa main road na kami. Ayan. Hello, Jens, saan tayo? Abot pa tayo sa Malia? Abot pa tayo sa Malia? Abot pa tayo o doon tayo? Doon tayo? Ha? Dito tayo doon? Okay. Ayun. Napag-desisyon namin guys na huwag nang tumuloy sa city at masyadong malayo. Iikot na lang kami. Ang pakay lang naman namin ay makapaglakad-lakad para express namin yung kaisipan na nandun lang sa loob ng pinagtatrabahuan. So ayan guys, so, yung lugar sa nearby our workplace or work building. Ayan, maganda na rin talaga dito sa Kuwait. Grabing init. Hindi pa talaga ito yung pinakamainit sa Middle East. Dito kasi sa Kuwait nag P50 yung temperature pataas. So kaya kapag lumabas ka ganito, hindi pa wala pa yung humidity. Pero guys, yun mo, konting lakad lang ngayon, no? Pawis na kaagad. Yan. Grabe yung development pa na ginagawa sa Kuwait. Ang liit lang na bansa kung i-compare sa Saudi, sa Qatar. Napakaliit lang ng Kuwait. Pero napakayaman nila kasi yung langis nila dito, talagang yung quality ng langis nila dito is maganda. So ayan guys, yung building na pinagtatrabahuan namin, hindi ko na i-mention ng company name namin kasi ano siya, privacy ng kumpanya na aking pinagtatrabahuan. So ayan, no? Ang daming ayan, development ng Kuwait. Oh, parang napagod na yung kasama ko. Napagod na kaagad. Guys, konting lakad pa lang namin. Ilang minutes na ba tayo naglalakad? Almost 10 minutes na. 10 minutes na. Ayos yan. Ayos. Walking lang, walking.
Malaking bagay yung may 30 minutes na lakad sa araw-araw. Kahit may pandemic, kailangan nating i-divert. Kaya feel the feel pa rin natin mga all good. Dapat ay happy lang. Pasensya na sa camera na kasi cellphone lang yung gamit ko. Yan yung teka. Wala pa tayong budget para makabili ng HD na camera. You know? Shoutout nga pala yan sa Pilipinas, sa mga kakilala ko dyan sa Pilipinas, sa lahat ng kakilala ko at nakakilala sa akin. Hindi ko na kayo isa-isahin. Solid na, solid. Guys, dyan sa Pilipinas, keep safe po tayong lahat. Kailangan po nating mag-survive. Huwag tayong magpadala sa pandemic na nangyayari ngayon. Kahit ano pong hirap ng sitwasyon, hindi ko naman po alam ang sitwasyon ng bawat isa. Iba-iba po kasi tayo ng sitwasyon. Mas lalo na yung nawalan ng trabaho. Saan mang sulok ng mundo yung mga nawalan ng trabaho. So hindi po natin alam yung dinadanas naman ngayon. Pero isa lang po ang maisasuggest ko, kahit ano pong hirap ay pilitin po nating i-express yung feelings natin, mailabas natin yung lungkot dadala ng pandemic. Sige, kasi mai-share ko lang, guys, meron na po kasing dito sa kung ilan na ang nag take life ng nag-suicide dito sa Kuwait, mga Pinoy tumatalon sa bintana ng kanilang accommodation. Yung iba, lalo na din itong yung huling nabalitaan ko dito sa, ewan ko kung saan lugar banda rito sa Kuwait, pero nagbigti ng sarili. So ang pinaka reason na alam ko is sobrang depressed na, hindi na lumalabas ng room. So hindi na kinaya yung depression. So everyone, yun lang naman, pilitin natin na ma-divert yung stress na nangyayari ngayon. So ayun, ganda-ganda ang lakad, nakasilip sa labas. 3 years na rin ako dito sa Kuwait. Ang bilis lang ng panahon, parang kailan lang nung nag-a-apply. Pero ayun, dahil sa ang gawain lang ng mga OFW is sa araw-araw paulit-ulit lang, kaya mabilis din yung araw lumilipas. So ano, parang nasa Pinas lang yung background ko. Kasi ganito sa Cavite, yung lugar namin sa Cavite, madamo pa.
So mga ka-all good, ako po si RM Doms Trip. Yan ang po ang aking channel. So kung napapanood nyo po ang aking mga videos, baka naman po pwede nyong i-subscribe aking channel. And siyempre paki-like na rin, and paki-hit na rin po yung bell button para lagi kayong updated sa mga i-upload ko pang videos. Ang content kasi talaga ng channel ko, ang bala ko mga ka-all good is ayun nga, yung cooking, and mag-travel ako, moto vlog. Yun ay soon pag nakapag for good na ng Pinas. So ngayon ipon-ipon muna. So malayo-layo na rin yung lakad namin. Ayos. 30 minutes, 45 minutes. Makapag-burn na rin kami ng pots. Jeb, saan tayo? Ikot doon, banda doon. Doon, papunta tayo sa may Zane. Ikot tayo. So mga ka-all good, ayun, kaya ako na i-share ko rin pala ang reason ko rin kung bakit ko naisipan na pasukin ang mundo ni YouTube. Ang una kong dahilan ay siyempre kasi kami mga OFW, hindi ko naman nilalahat, pero sa akin kasi napipil ko na kapag habang tumatagal dito is kailangan mong gumawa ng paglilibangan mo dahil sa daily routine, yun lang yun. So parang sa akin gusto ko din namang may record yung aking, kaya nga ang pangalan ko is RM Doms Trip. So gusto ko may record, may documents yung pinagagawa ko dito during katrabaho sa abroad. Pero itutuloy-tuloy ko ito hanggang sa Pilipinas. Siyempre nandun na rin yung alam naman ng lahat na merong kikitain sa YouTube kapag sa katagalan. Pero ang major reason ko ayun nga, yung may record, yung may documents yung aking buhay. Kasi mga ka-all good, alam naman nating lahat na tayo ay darating sa pagkamatay, pagkasawi. So si YouTube, ito mga ka-all good ay panghabang panahon, and sa mga susunod pang generation na alam ko kahit wala na tayo sa mundong ito, si YouTube ay nandito pa rin. So yung kaapu-apuhan ko ay makikita nila na yung kanilang lolo na si Ron Mark ay mapapanood nila sa YouTube. Makikita nila ang humble na buhay ni Ron Mark. Napakasimple lang din naman, and always humble naman tayo kasi wala pa naman tayong nararating sa buhay. So yun lang yung major reason ko kaya ako pinasok si Whitey World. And po nakarating na kami dito kasi nasa kami kanina lubak-lubak na daan ngayon, sementado na. So sa mga nandito po sa Kuwait, mga kabayan, for information lang, ayan, nandito po sa
Nandito rin po siya Shuwaik, yung isang building ng Zain. Ng Zain, no? Yan po yung Zain. Pakita po. Yun, yung Zain. Zain, isa sa pinakamalaking network dito, signal dito sa sa Kuwait. Ayos. Pinagpapawisan din. Nakaka 3 years na rin ako dito sa Kuwait. And ayun, ang experience ko naman is siyempre challenge, sacrifice. Minsan darating ka sa point na homesick ka kasi malayo sa Pilipinas, pero laban lang mga kabayan. So ito po, kung kanina yung pinapakita kong Zain malabo, so ito, ayun po siya guys, yan, Zain. Masarap sa pandinig pa rin yung, kahit ganitong may pandemic tayo, nakakadinig ka na ng huni ng mga ibon. Parang bumabalik sa akin yung lugar namin sa Cavite na, alam mo yun, yung paglabas mo ng bahay ay madidinig mo yung huni ng mga ibon habang nagkakape. Ayos. Dito mga ka-all good sa Kuwait, alam ko naman sa buong Middle East, masyadong mahigpit ang batas nila dito. Sa mga ibon, sa mga hayop, bawal pumatay ng hayop dito. May katumbas na parusa yun. Yun ay nasa batas ng Kuwait, o I mean ng Middle East. Unlike dyan sa Pilipinas, hindi ko naman wala naman akong discrimination sa batas natin sa Pilipinas, pero alam naman natin na ng mga ibon ay ayun, binabaril, ine-airgun, balatik pa yung tawag sa amin sa Cavite, or sa Tagalog is yung tirador, yung tinitirador ng mga ibon. Laban lang mga ka-all good. Tandaan natin na kahit anong hirap ng sitwasyon ngayon, kung ang ibon nga ay nakakakain, tayo pa kayong mga tao. So yun guys, anong oras na ba? Yun, saktong alas 6. Safe pa naman kasi 7 PM pa yung curfew ng Kuwait. So okay pa kaming maglakad-lakad. So mga ka-all good, hindi nyo po na itatanong na kung ano po ang kung maitatanong nyo po kung anong trabaho ko dito sa Kuwait. Ako po ay isang security personnel. So nasa security industry po tayo. And okay naman ang net ng salary natin monthly. Sa Pilipinas kasi hindi naman ganun kalaki yan. So kaya nag-decide ako na magtrabaho dito sa abroad. Yun, 3 years na, pero still alive and kicking pa rin tayo mga ka-all good. Akala ko nga nung last na vacation ko itong January, akala ko hindi na ako makakabalik kasi kung matatandaan nyo yung issue dati sa Pilipinas dito na pinatay. So naapektuhan ako noon yung pag-ban. Pero ayun, good and bad, nakabalik naman, nakapagpatuloy sa trabaho.
Ayos. Ayos yung init. Sapul na sapul. Sapul yung walking. Mamaya pagbalik sa building ng pinagtatrabahuan ay sundutin ko lang ng konting jogging and yung push up challenge. I-comply ko yung push up challenge ngayon. Pang ano ko na kasi pang 9 days push up challenge. So 9 days, bali 25 days yun eh. Mahaba-haba pa. Malayo-layo na naikot namin, guys. Meron pala nandito pala yung kanilang Kuwait Red Crescent. Mga kabayan, dito sa Kuwait, for information nga pala, ang kung sa atin ay merong Red Cross dito sa Kuwait ay Kuwait Red Crescent yung kanilang department. So sa mapunta naman tayo sa usapan dito sa Kuwait ng mga kabayan na mga na-display sa trabaho. Ang embassy natin nitong mga nakaraang araw, Kuwait Embassy, ay nagpakalat ng announcement na kung sino mga kabayan dito sa Kuwait, kung sino yung gustong umuwi na-displace ng trabaho is mag-visit lang kayo sa website ng Kuwait Embassy. At alam ko may pipilapan doon. So kasi kasuhin naman ng Kuwait Embassy. Yun ay sa mga kabayan natin na na-displace sa trabaho nila and walang trabaho dito sa Kuwait. Napakahirap din kasi syempre nagpakahirap na pumunta dito sa abroad, then pauwiin lang sa Pilipinas. At alam naman natin na kahit ang Pilipinas ay nakakaranas ngayon ng talaga namang crucial na sitwasyon and marami rin nawala ng trabaho. So God will see and God is first naman na makasurvive tayong lahat. So guys, i-rotate ko ang camera para makita nyo naman, hindi lang yung laging ako nakikita nyo. I-rotate ko ang camera para makita naman yung surroundings na nilalakaran ko. O yan mga ka-all good, patuloy ang walking. Napakatahimik ng kapaligiran dito sa Kuwait. Walang mga tao na makikitang naglalakad, pangilan-ngilan lang. Kasi nga ay ang lahat ay nanatili sa kanilang mga tahanan. Pero mga ka-all good, ang Kuwait naman talaga, kahit yung normal life pa, normal naman dito na hindi palalabas sa mga tao. Walang tumatambay sa labas, lalo na yung mga local nila or yung citizen, mga Kuwaiti, hindi talaga sila palatambay sa labas. So, yun. O yun, no? Si James Cheso Channel, tuloy-tuloy lang ang lakad. Ayan. Yun. (6:05) na. And meron na kaming 40 minutes na nagwo-walking. Ayos. So
Continuous lang ang lakad mga ka-all good. At nadadama ko na ang lumalabas na pawis sa aking katawan. Ibig sabihin nun ay na nababurn paunti-unti yung fats. Nalabas ang toxic. Alright. Diyan sa Pilipinas, magandang araw po sa inyong lahat. Manatili po ang lahat na safe. Yun, no? Mga sasakyan nila dito nasa labas lang, kasi wala namang pangkaraniwan lang ang sasakyan dito sa Middle East eh. Wala namang tricycle katulad sa ating all good. So ayun, hindi naman ganoon. Tsaka yung crime nila dito is nagsisiro crime sila dito. Mahigpit kasi ang batas ng mga Arabo. Ang batas ng mga Arabo ay kung anong ginawa mo sa kapwa mo ay yun din ang gagawin sa'yo mga all good. Like for example, kumitil ka ng buhay dito, so ganun din ang gagawin sa'yo. So ayun, Jeps, ikot tayo doon, tapos ganun tayo. Oo, ikot kami doon sa road. Grabe yung epekto ng ni COVID sa pamumuhay nating mga tao. Pero kung iisipin naman natin yung good side naman ng pandemic na ito, eh ayun, yung mga nakagandahan ay luminis ang hangin sa kapaligiran, and yung sure na yung ozone layer is nakahinga-hinga naman ang maluwag, at yung mga lalo dyan sa Pilipinas, yung basura is na-reduce. So yun ang good side ng pandemic. Pero kahit isipin mo anong good, is bad pa rin, kasi syempre mas malaking percentage yung sobrang nahirapan ng mga tao. And magpasalamat nga tayo sa mga panahong ito ay mabilis nang magpakalat ng balita, kasi meron tayong social media. Mabilis na maipakalat kung ano yung nangyayari sa kamunduhan, unlike sa mga nakaraang siglo, nakaraang dekada. May pandemic na rin, may virus na rin, so mas marami ang namamatay kung ikukumpara sa generation. So yun guys, umabot na kami dito sa main road. Yun, nandito na kami nakakita kami ng puno ng dates. Kung nga pala mga ka-all good, yan puno ng dates. Ang dates po yung ewan ko kung pambansang prutas nila dito, pero yun yung parang ubas nila na napakasustansya nun, yung dates na prutas na yun.
Ayun, nakasilip din sa outside world. May bumabiyahe na, James, na eroplano. Mga ka-all good, may eroplano nang bumabiyahe. Kasi parang ngayon na nakakita ng eroplano, no? Hindi, kasi guys, hanggang sa ngayon ay pinatutupad ng Kuwait yung cancellation ng mga flights. So ang pinauwi lang nila ay yung mga illegal na documented dito. Pero yung commercial flights na para magbakasyon at para makabalik dito sa Kuwait is until now ay canceled pa rin. So hindi pa nagbibigay ang Kuwait kung kailan nila i-open uli. Pero sana naman ay mabilis na bumalik sa dati ang sitwasyon. Siyempre para naman makapagbakasyon na, lalo yung mga kasamahan ko dito. Mabuti ito kung kasama ko rin si James na tapos na yung huling bakasyon namin. Nagbakasyon siya ng last December. And ako ay nagbakasyon nung last January. Pero yung karamihan sa aming mga kasama ay mahigit 2 years na hindi nakakabakasyon. Pero normally ang bakasyon namin dito ay mandatory na ang bakasyon namin dito is yearly. Pero ayun nga, dahil sa inabot-abot na ang sitwasyon, puro delay ang kanilang bakasyon. Yung iba nakabili na ng ticket pero walang magagawa kundi i-accept kung ano ang nangyayari. Kaya nga maswerte yung mga nakabakasyon ay kahit papano ay nakasilip na kami sa Pilipinas. At syempre nakasama na namin yung mga mahal sa buhay. Pero sana naman nga ay magbalik na sa dati para makabakasyon na yung mga dapat magbakasyon sa lahat ng mga kabayan. Sampung sulok ng kamunduhan, sa mga kabayan o OFW, ang mensahe ko lang po ay laksan lang po natin ang loob natin. Ako man po ay nakakapagsalita ng ganito kasi kahit naman po ako ay nakapagsalita ng ganito, hindi ko naman alam kung ano yung sitwasyon na meron yung iba, o yung iba ay sobrang hirap dahil walang trabaho. Pero ayun nga po, hindi ko man pinanghihimasukan kung anong sitwasyon nyo. Pero ang sinasabi ko lang is subukan po nating i-divert ang ating mga kaisipan. Gumawa po tayo ng anumang paraan upang tayo ay makapag-survive. Kung kinakailangan po na humingi tayo ng tulong sa ating mga kapwa OFW kung saan man kayo nandyan, o yung hulingan na nabalitaan ko, ewan ko, correct me if I'm wrong, dun sa Saudi or Qatar, nabalita na yung iba nating kabayan is namumulot na ng pagkain nila sa basura. So kung sa pamamaraang yon, pangit man sa karamihan, pero pasok yon sa ngayong sitwasyon. Bakit ko nasasabi? Kasi kesa na magmukmuk ka dyan sa yung kwarto at ma-depress ka at mauwi sa hindi magandang kaisipan, so gumawa ka ng paraan upang makasurvive ka, upang makakain. So matuto po tayong magbayanihan sa panahong ito. Sa akin po yung ganung paraan na namulot na ng pagkain sa basurahan ay hindi po yun isang bagay na dapat nating tingnan ng hindi masama, dahil wala po tayo sa sitwasyon
na ng ating kabayan na yun, kung sino man po yun. God bless po. Kung sino man po yung nabalitang namulot na yun, hopefully na makasurvive po tayo. Kasi siyempre ramdam ko rin naman yun kasi pare-parehas tayong mga OFW. So kabayan, survive lang tayo. Ayun, medyo pabalik na kami sa establishment kung saan kami nagtatrabaho. Pasensya na mga ka-all good kasi tayo ay isang beginner pa lang na YT vlogger. At ang gamit ko pang camera ay yung aking hindi latest na cellphone. Pero sulit na ito dahil nagamit ko na to siguro mga 2 years na to. So okay pa naman. Yun ang aking kasama. Patuloy ang laboy. So mga ka-all good, dyan nga pala sa atin, mapunta naman tayo sa usapan na sa security industry. Sa aking mga kabaro dyan sa Pilipinas, hinihikayat ko po kayo na siguro kapag bumalik sa normal ang sitwasyon, para po may upgrade natin ang sarili natin at kahit pa paano naman gumanda ang kita, subukan din po natin na mag-apply sa hindi lang dito sa Middle East. Marami namang hiring para sa security dyan kasi hindi ko naman sinasabing hindi maganda ang sitwasyon sa Pilipinas, pero alam naman natin na sa dami na ng agency, hindi na natin malaman kung ano ang benepisyo na ibibigay sa atin. Dito kasi medyo magandang benefits nila kasi kung sa uniform man lang, sa uniform maganda kasi dito provided ng company. Unlike dyan sa Pilipinas, ultimo uniform mo is bibilid mo, ultimo yung belt mo ay sa'yo. So dito hindi. Pero kahit saan man kayo nagtatrabaho, Pilipinas, kahit saan mang agency, saludo ako sa inyo mga pulis pang Kalawakan, mga kasama. Bakit? Kasi isang marangal na trabaho yan. Kasi syempre dyan din naman ako galing kaya hindi mo pwedeng hindi lilingunin kung saan ka nang galing. So yun, mahaba-haba na po ang ating kwentuhan. At ayan po, meron ng almost 1 hour na ang aming walking. And napakasarap dahil pinapawisan. Ayun, ang ganda ng klima. Kahit mainit is yung pakiramdam na kalabas ka sa building kung saan ka nagtatrabaho, parang nahugasan yung isip mo kasi nakaka-refresh. Ganun lang po ang mga building dito sa Kuwait. Kung mapapansin nyo parang hindi naglalayo yung kulay ng mga building dito at mga bahay. Ewan ko, siguro may batas sila na dapat uniform ang kulay ng mga establishment siguro dito. Sa atin kasi sa Pilipinas, kahit anong kulay na ipatayo mo, bahala ka sa buhay mo. Ganun tayong mga Pinoy, masyado tayong brave.
Kaya masyadong freedom ang ating pamumuhay. May mga nagja-jogging na ibang lahi din ako nakita. So yun, pabalik na sa pinagtatrabahuhan. And napaka aliwalas ng oras dahil nakapagkwentuhan tayo mga ka-all good. Ayun yung ginagawa ko sa kasalukuyan ngayon habang naka-stay. Kaya kung mapapansin nyo sa ibang mga in-upload ko na videos, ang content ko ay yung exercise and pagluluto. Ayun kasi talaga yung magagawa mo kapag naka-stay ka. And maghahanap ka talaga ng gagawin mo para malibang mo yung sarili mo. Pangit naman kasi yung lagi kang nakahiga, pasok, tulog, tulog. Parang hindi yata maganda sa katawan nyo. Bibigat ang katawan natin. Yun. Nasa na ba ang aking kasama yun? Tuloy pa rin ang laboy ni James Yaeso Channel. Mga all good, paki-subscribe na rin po ang channel ng aking kasamang yan, si James Yaeso Channel. And by the way mga ka-all good, maraming salamat po sa inyong lahat dahil nitong last day ay na-reach ko na po ang isang requirements ni YT na 1,000 subscribers. So maraming salamat po sa inyong lahat. Kung hindi po dahil sa inyo ay hindi ko po marireach ang 1,000 subscribers. Yun. Kasi matindi rin ang requirements ni YT. Kapag pumasok ka bilang isang vlogger ay hindi rin biro kasi magsasacrifice ka rin ng oras para ma-comply ang requirements ni YT. So yun everyone, maraming salamat sa inyong pagsama, sa inyong oras. Kung napanood nyo man ang video ito ay mga ka-all good, paki-click na rin ang subscribe button and paki-like. Siyempre huwag kalimutan i-hit ang notification bell. And sa aking kasabihan po ay suswertehin ang mag-click ng subscribe, and mas lalong suswertehin kapag kinilik din ang notification bell. So mga ka-all good, hanggang dito na lang po, and maraming salamat sa kwentuhang sandali sa oras na ng aking paglalakad ay nakapagkwentuhan po tayo na ilabas ang ating mga saloobin, mga gustong sabihin sa ating mga kabayan. And hindi man ako isang magaling mag-speech, ay nawa ay nakapulot ang ating mga kabayan, ang ating mga ka-all good sa mga naging aking topic. So mga ka-all good, 6:30 na, 30 minutes na lang at mag-i-start na ang curfew dito sa Kuwait. At lahat ng tao dito ay kailangang sumunod si pinatutupad na curfew. Kasi bakit? Kapag nahuli ka rito ay talaga napakatindi ng parusa. Ang huling update sa akin ng parusa, nakita ko kung legit yun, 5,000 Kuwait dinar na nagkakahalaga sa ating mga ka-all good na 1 million pesos. At may 3 months yata, kung di ko nagkakamali, 3 months or 1 month na pagkakakulong. So napakabigat dahil lang sa curfew na nilabag mo, magmumulta ka ng ganun. So, kung hindi ka man magmulta ng ganun, I'm sure
deportation ang ipapataw sa'yo. Yun, may sumama sa akin isang kalapate. Mabait ang mga ibon dito kasi alam nila na hindi sila kikitilin ng mga tao. So yun ang kasama ko. Oh, tara na, James! Tara tayo! Pabalik na kasi kami kaya tinawag ko na si James so channel. So guys, ayun nga pala, bago kami lumabas sa building namin ay umakyat na kami sa roof deck. Biniyo namin yung kapaligiran ng Kuwait. So ipapakita ko rin dito sa video ko na ito. So ayan mga ka-all good, malapit po kami sa tabing dagat. Ayan, makikita nyo maraming building na yan. Isusok ko, yan po ang Kuwait City. Grabe, nakakamiss yung dagat. Doon kasi sa accommodation namin, accommodation place, libangan din po namin mga ka-all good ang pangunguha ng isda, pusit. Grabe kasi yung yaman dito ng dagat. Kahit sa tabi lang makakahuli ka na ng pusit. Diyan kasi sa atin sa Pilipinas sobrang luwag kasi ng pangingisda. Kaya yun, kailangan mo pang lumaot na napakalayo para makahuli ka ng isda. So dito guys is napaka yaman pa ng dagat. Nakakamiss ang Kuwait City. Diyan po, isa rin po naming pasyalan yan, yung Kuwait City, yung wala pang lockdown na to. So ayun. Yan guys, diyan kami naglakad kanina paikot. Ayan, diyan kami naglakad paikot na yan. Ganda ng view. At least nasilip man ng kahit silip man lang, nakasilip sa labas. You know? Napakaganda kasi palubog na yung araw. So lilipat kami sa kabilang side, para maipakita namin yung view doon sa kabilang side. So mga ka-all good, let's go. Yo, what's up mga ka-all good? Nagbabalik po si RM Doms. At ipapakita ko po ang kabilang side ng roof deck ng aming lugar dito. Ayan. So ayan mga ka-all good, ang Kuwait. Grabe yung bahay oh. Tulad nga po na nabanggit ko kanina, ay uniform yung kulay ng kanilang mga bahay at mga building. So sigurado na naaayon yan sa batas ng Kuwait. So ayan yung ibabang yan. Dyan po kami naglakad kanina paikot. Ayan oh. Yan, dyan po kami naglakad paikot. At ayan po ang Kuwait City. Same lang to no kanina pinakita ko. Ito lang yung kabilang side. So ayun. Lapit ko lang para maganda-ganda yung view. So ayun. Nandito na tayo sa magandang view. Yan. Yun no. Yan ang city.
Diyan po kami nabili. Nandyan po sa Malia, mga kabayan, nandito sa Kuwait. Nandyan po yung isa sa Kabayan Market sa Ambassador sa Malia. Ang landmark po ay KFC. Sa tabi lang po siya ng KFC, mga kabayan dito sa Kuwait. So ayun. Ayan, no? 12 minutes na lang is curfew na. Kaya ang mga sasakyan ay talaga namang nagdudumali na. Kasi talagang sisitahin sila ng kapulisan. Ayan, napakaganda kasi ay palubog na ang araw. Ayan. Ayan, oh. Nakakabis ang dagat. Malapit kami dito sa dagat eh. Kahit din sa amin, sa Pilipinas, sa Cavite, malapit din kami sa dagat. So, keep safe sa atin lahat. Saan mang sulok ng mundo, manatili po tayong ligtas. Mas maganda na po ang sigurado kesa sa nagwawalang bahala. So kapag lalabas po ng bahay, magsuot po tayo ng proper na mask at gloves, and don't forget na magbaon po ng alcohol. Ayan. Siyempre, ang advice ng kamunduhan ay ang social distancing. Ayan po. Op, may sumili po ng kasama ko. Ayan, nagpalit po kami ng pwesto. So, ayun. Dito naman po ako sa side ng kabila. Mga Call God, ayan po ang Kuwait. So ayun, bukas na ng ilaw ang kapaligiran. Yun, oh. Maliit lang ang Kuwait. Baka kung i-compare sa Pilipinas ay pagsamahin lang ang Quezon City at Manila. So ayun lang, ganun lang kaliit ang Kuwait. Sa palagay ko nga mga ka-all good eh, isang araw lang. Kung may sasakyan ka, malilibot mo na ang Kuwait eh. Ganyan lang kaliit ang Kuwait. So ayan, yung babang yan, dyan kami naglakad kanina. Ayan. Yun, no? Madalang na yung sasakyan. Kasi 10 minutes na lang, mag-i-start na yung curfew. So ayan. Ayan lang yung view na ipakita lang sa inyo mga Call Good. So maraming salamat. At bababa na kami. So ayan mga Call Good, dahil sa padilim na ay binubuksan na nila ang kanilang mga ilaw. Yan, no? So balik tayo dun sa seaside kasi mas maganda ang view dun kapag palubog na yung araw.
So bumalik po tayo mga all good dito sa seaside, oh. Talagang napakaganda naman nun. So ayan. Nako, mga gantong oras kami nasa tabing dagat doon sa tirahan namin sa mga bula. Gantong oras kami pupunta ng dagat kasi gantong oras naglalabasan na yung isda at saka yung pusit. Grabe, ang daming mahuhuli dito. Kahit yung crabs at mga ka-all good, yung alimasag nila dito, yung crabs, talagang yung talagang siya yung mamahalin na crabs, yung patig, yung likod niya. So mamahalin yun kung di ako nagkakamali. Yun yung talagang mahal na crabs. Ang ganda ng Kuwait. Napakaliit ng Kuwait pero grabe yung income ng bansang to. Pero kung titingnan mo yung mga bahay nila, wala nakatira eh. Ganyan po ang kabahayan dito sa Middle East. Pero mas nakakasigurado ko mas maganda sa UAE, sa Dubai, sa Abu Dhabi, yan mga almost open country na yun eh. So mga ka-all good, maraming salamat muli sa pagsama. And mabuhay po tayong lahat. 2,000 years later. So mga all good, hanggang dito lang po tayo. And maraming salamat po. So ayun po. Bye-bye. Let it go, make my body go. Take our bodies higher and higher.